Okay po, so unang-una magandang umaga po sa lahat at purihan po sa ang Diyos na makapangyarihan dahil sa kabila ng marami natin dinaramdam ako po mula pa Monday, medyo tinamaan po ako ng lahat ng tama. Tama sa balikat, tama sa ulo, buong katawan tinamaan po ako eh. So purihan Diyos at sa kabila ng mga kahinaan ng katawan natin ay hindi po nagiging hadlang para unahin natin ang Panginoon. So ngayong umagang ito, tayo po'y tumayo at basahin po natin ang Galatians chapter 6, verse 7. Sabi po doon, Galatians chapter 6, verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming purihin, sambahin at dakilain sa banal mong pangalan. Sa oras na ito, Diyos, tulungan mo kami, O Lord, na makapagbigay po ng parangal sa iyong banal na pangalan. Nawa ang aming puso, ang aming isip ay nandun po na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Salamat, O Diyos, at sa mga narito, sa nakaka-join sa Google Meet, nawa ay lubos na pagpapala po ang ipagkaloob po sa amin. Ano po aming mga kahinaan, pagkukulang, kayo po Diyos ang magpatawad po sa amin. Salamat po Diyos at nawa ang banal mong Espiritu ang magturo po sa lingkod nyo at sa lahat po ng kapatiran upang maipahayag na po na may yun lamang sa iyong mga salita ang revelasyon mo na naisiparating sa mga anak mo, Lord. Salamat po Diyos sa umaga nito. Lahat ay ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapuna kayo mga kapatid at unang-una ay good morning po sa lahat. At nawa po lahat po tayo ay maayos po ang ating spiritual na buhay. Unang-una ang ating pamagat, ating pag-uusapan ngayong umaga ay sowing and reaping. Yon, pagtatanim at pag-aani. Ito naipiris ko po ito nung nasa Paranaque kami. Pero para marinig nyo, ulitin ko kasi wala kayo doon eh. Mas maganda kung ulit-ulit ang isang aral para tayo po ay mapigyan din ng encouragement sa ating pananampalataya. So, tingnan po natin mga kapatid, itong Book of Galatians, isinulat po ito ng ating kapatid na Apostol na Pablo. Yon. Kilala mo ba niyo si Apostol na Pablo, mga kapatid? Yung may Pablo ba kayong kapitbahay? O Pablo na maraming Pablo, maraming klase, maraming pangalan, magkapare-parehas pero minsan yung mukha magkaiba-iba. So si Apostol Pablo, siya po ay lingkod ng Diyos, apostol, tinawag ng Diyos para mangaral sa mga hintil. So makita natin yung background niya, no? Kung babalikan lang po natin, pinipiris ko na po ito, siya po ay isang mamamatay tao. Yon. May kilala ho ba kayong mamamatay tao? Yon. Pastor, kilala ko, baka anong gagawin natin? Wala tayong gagawin. At Diyos ang may kakayanang gumawa sa kanya. Si Apostol na Pablo, yung magnanakaw doon sa krus, wala sinabi ang Diyos, ano man eh, nung sinabi nung isang magnanakaw, Panginoon, kasamahin mo ako kung gusto niya sumama do sa sa paraiso. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din makakasama kita. So hindi na nanunumbat sa mga kasalanang ginawa, di ba? Mga tao manunumbat makarami kang kasalanan sa akin. Ang Panginoon hindi nanunumbat kahit gaano karami ang kasalanan natin. Sabi nga ng Isaiah 1:18, gaano man kurumi ang ating kasalanan, tayo ipapuputiin. Siyempre, tumutukoy po yon sa mga chosen people by God before the foundation of the world na lahat po tayo ay may kasalanan. Kaya nga may Kristo na ipinanganak doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang kasalanan ng lahat ng mga pinili ng Ama before the foundation of the world. So, pag sinabi mong sowing and reaping, ito'y naiintindihan lamang ng mga sanay sa bukid. No? Sino mga nakaranas magtanim at mag-ani. Yon. Sa mga probinsya uso yan, magtanim ay hindi biro. Di ba? May kanta yan. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko. Maghapong na kayo ko. Naranasan ko po yan after ng graduation ko sa high school.
napasabak na po ako doon sa, kamag-anak ko na malawak ang lupa. Yun, talagang magtanim talaga. Bago pa na magtanim, hindi agad magtatanim, talagang aararuhin mo. Di ba, Brother Ariel? Aararuhin. Talagang maraming proseso. Tapos yung itatanim mo, ano'y pa yun? From palay, papatubuin mo na yon para maging binhi. At pag natububo na, yun ang itatanim. At masaya naman dahil karera kami, talagang yung maabot ang kamay mo, 1, 2, 3, talagang kasi pag naiwan ka, yan, nagtatawanan, huling-huli ka na. Kailangan talagang paspasan talaga. Mamamalayan mo lang ang sakit ng likod mo pag gabi na. Yun. Pag matutulog ka na, doon mo naranasan grabe yung sakit na. Pero pag magabata-bata, hindi pa maranasan. Pero pag ganitong edad na, doon na. Sabi nga kung anong itananim, yun ang iyong ani. Kaya yung mga abusado noon, alam na. Kaya yung mga sanay sa pagtatanim, sanay sa pag-ani, mahirap po ang magtanim, mahirap din mag-ani. Parehas na mahirap po yan. Yun. Kaya lang, mas masarap pag tag-ani na doon na kahit hirap, nakakangiti. Dahil siyempre, aani na. Yung unang mga panahon, yung mga nag-aani, mayroon pa silang nagtutugtugan, nagsasayawan. Naranasan ba nyo, kapatid, na habang nag-aani yung mga kamag-anak nyo, may nagsasayaw, nagkakatay pa nga ng baboy yan eh. Kasi galam mo, harvest time. Ganun ho yan sa probinsya noon. Ngayon, wala na. Bahala na kayong mag-ani. Basta kami dito, nagtutong-ets. Basta kami dito ay nagbibidyo okay. Habang naghirap yung iba ay nagpapakasaya. So, ganun din ho sa ministry sa Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 16, yan, buklat po kayo ng Bible, mga kapatid. At mamaya, mag-memory verse tayo. Akala nyo, nakalimutan natin yung memory verse, ha? Sabi ng Panginoon, sa Matthew 16:18, and I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, yung iglesia, ito yung concern ng Panginoon. Ito yung binibigyang halaga ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang church. Pag sinabing iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya, mga tao po ito. Hindi ito building. Halimbawa ito. Di ba, maganda yating bahay-sambahan. Nagagandahan ba kayo? Ako nagagandahan. Amen. Kasi hindi ito tulad dati. Yes. Dati, tumutulo ito. Talagang parang yung kesame, parang pag tumingin ka, babagsak sa'yo. Pero walang halaga yung building na ito kung walang tao. Kung walang sasamba sa Diyos. Kasi during the time ng mga early Christian, ang mga mananampalataya sumasamba sa ilalim ng punong kahoy, sa kabundukan, sa yungib, kung saan sila nagtitipon. Dahil ang iglesia po, ang ibig sabihin ng iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya. At ang iglesia po ay hindi paramihan. Sabi ng ating Panginoon, Matthew 18:20, where two, ilan daw po? Where 2 or 3 gathered in His name, He will be in the midst of them. So, kahit ilan kayo, 2 o 3, basta uusap kayo patungkol sa Diyos, nandun po ang presensya ng Panginoon sa kalagitnaan yon. Kaya maganda kapag kayo'y nagdalwa, mag-usap kayo tungkol sa Diyos. Pastor, may Bible ba? Kasi magbabasa kami ng Bible. Basahin namin ang Genesis 1:1. Ano yung nakalagay sa Genesis 1:1, mga kapatid? In the beginning. Yun, puro in the beginning na lang. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, siyempre, mag-uusap kayo, ano kayong ibig sabihin ng talatang ito? So, para pag hindi nyo alam, huwag kayong mag-iimbento ng aral na hindi nyo alam. Para malaman nyo, ipatawag. Sino ipapatawag? Ipatawag yung magtatawas. Ipatawag si pastor. Yon. Anong ibig sabihin nito, pastor? Yon. Para maipaliwanag yung Genesis 1:1. Kasi mahirap pong mag-imbento na, mo, ang nakalagay sa Genesis 1:1, sa pasimula, nandun na kasi ako eh. Yun, wala ka pa nga naman doon, kailan ka pa dumating. So, kaya natin tinatalakay yung church para maintindihan natin na yung tinatalakay natin ito ay talagang ministeryo ng mga mananampalataya na membro ng local church. Yung parang Cavite, Primitive Baptist. Kaya tayo narito dahil may pagkakaisa tayo sa isip. Wala ka namang narito dahil
kontra ka dito. Kasi kung kontra ka dito, wala ka dito, di ba? Kasi kung kontra ka dito, bakit narito ka? So, kaya ka narito dahil nakikiisa ka. Dahil ang ating standard ay nasa Biblia lang. Wala akong ibang standard dito. Hindi standard natin ang aral ng demonyo. Dahil tatlo po ang aral sa Biblia. Aral ng demonyo, aral ng Diyos, at aral ng tao. Anong gusto niyong aral, mga kapatid? Aral ng Biblia. Aral ng Diyos. Yun ang pinaka-the best. Kasi pag aral ng demonyo, kayo na lang po. Ayaw ko sumama. Gusto natin, aral ng Diyos. At ang aral ng Diyos ay nakalagay po sa banal na kasulatan. Dito po tayo magbabatay ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Ngayon, tingnan po natin yung ating pag-aaral ngayong umaga tungkol po sa sowing and reaping. Tumutukoy po ito sa mga Kristiyano mananampalataya na naglilingkod sa Diyos kung paano po mag-invest sa kingdom of God. Yon, may isa pang memory verse tayo dati. Matthew 6:33. Yon. Ano nakalagay doon? Sabay-sabay nga tayo. Walang tingin sa Bible. Walang tinginan. Yes. Yon, kung alam natin. Sige, sabay-sabay tayo. Matthew chapter 6, verse 33. Ano nakalagay doon? But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Parang paborito niya yung all these things, ha? Pero, bago yung all these things, ano sabi ng Panginoon? But seek you first the kingdom of God. Gustong-gusto natin yung all these things, pero yung nauna, ayaw natin gawin. So dapat, gawin muna natin yung nauna para yung all these things ay maidagdag. Kasi kung saan namang idadagdag yun. Kailangan lang natin yung priority. Ano yung priority natin? Seek you first the kingdom of God. Ano yung pattern? In His righteousness, yun. Hindi katuwiran natin, katuwiran ng Diyos. So, dito, marami yung pag-aaral natin dito, kapatid. Huwag ako kayo mag-alala at marami natin pagkain. Sabi dito, sa Galatians chapter 6, verse 1 and 5, ito yung restoring and supporting one another. Yun. Ang tanong, mga kapatid, mahal ba nyo ang Diyos, mga kapatid? Amen. Gaano nyo kamahal ang Diyos? Kung ilalagay natin sa 100%, anong porsyento? 100%, 90%, pastor. 5% talang pastor. Yon, marami nagsasabi, 100% ang pagmamahal sa Diyos, pero sabi nga, action speak louder than words. Ang dami nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yon, kundi yun lamang tumutupad. So ano kayang kaharian ng langit yun? Yun, no? Yung kingdom of God. Marami kasi talagang nagmamanifest lang, parang kumpis lang. Pero tingnan po natin, dito sa verse 1 and 5, ito yung tinatawag na restoring and supporting one another. Bilang tayo anak ng Diyos, may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, ang sinasabi po ni Apostol Pablo, lalo na po sa verse 1, ito yung restoring a fallen brother. Tandaan po natin, may mga kapatiran tayong bumabagsak physically, bumabagsak financially, bumabagsak physically. Ang daming pagbagsak. Tayo ay kailangang ready na yung mga bumabagsak. Anong gagawin natin pag bumagsak, sister? Sisupain? Bahala ka sa buhay mo. Grabe, no? Bumagsak na nga, nakadapa, talagang may dugo na ang ulo, ay ginawa mo pa, sinipa mo pa. Yon, bakit sinipa? Kasi kaaway ko yan, pastor, hindi ko kaya na tulungan yan. Tandaan po natin, isa sa utos ng Panginoon sa kanyang mga disciple, love your enemy. Yon. Mahirap bang mahalin ang kaaway? Naku, pastor! Pastor, iutos mo na ang iba sa akin. Sabihin mo ng iba, huwag lang yung mahalin, yung kaaway. Yung kapitbahay ko, walang ginawa, i-chismis ako. Aba, tandaan po natin, lahat ng umaaway sa'yo, ipag-pray mo. Bakit to? Mapalad ka kapag inaalimura. Tingnan po natin, Matthew chapter 5. Kaya kapag may nang-away sa'yo, pasalamat ka at inaaway ka. Kapag walang nang-away sa'yo, problema yon. Tingnan natin, mamaya. Chapter 5, verse 10. Anong sabi ng ating Panginoon? Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran,
sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, talagang mayroong mag-uusig sa'yo. Sasabihin sa'yo, bakit nagsisimba ka sa primitive? Ano bang mayroon dyan? Nagbibigay ba ng pera si pastor? Sa amin, may 1,000. Anong gusto mo? May 1,000? Wala. Mayroon ba talaga sa inyo? Sa linggo, doon na lang ako sa inyo. Mayroon magpipersecute talaga sa inyo. Bakit nandyan ka sa pastor na maliit? Maraming gwapo na pastor. Maraming magsasabi sa iyo yan. Di ba? Maraming mga sasabi sa iyo, bakit nagtitiis ka dyan? Sabi ng Panginoon, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Ito, verse 11. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura. Ano ba yung mababaw na minumura pa nga inaalimura. At kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin, sabi ng Panginoon. Ito, verse 12. Mangagala kayo. Anong gagawin daw pag pinag-uusig? Magagalak pa, matutuwa ka pa. Eh, di ba, pag tayo inuusig, sinong nag-usig sa akin? Sabihin mo. At nakarita na yung Armalite ko. Di ba? Minsan tayo ganun. Ang first reaction natin, pag nalaman natin, sinisisis tayo, pinagwiwikan tayo ng masama, yung first reaction na high blood tayo. Pero sabi dito ng Bible, rejoice and be exceeding glad. Ano sa Tagalog yon? Mangagala kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Yon, kapag nakarinig kayo ng masama na galing sa ibang tao, huwag mo masyadong damdamin. Huwag mo masyadong isipin, dahil ang tanda yon na mapalad ka kung tama yung ugali mo. Baka naman pinipersecute na ang ugali mo hindi ugaling Kristiyano. So iba yon. Pag tama ang ugali mo at pinipersecute ka, mapalad ka, sabi ng Panginoon. So, anong gustong ipahiwatag dito sa verse 1 ng Galatians, mga kapatid? Na bilang tayo magkakapatid sa Panginoon, dapat tayo ay nagtutulungan, huwag nagbabagsakan, huwag nagsisiraan. Kapag nakita nating bumagsak physically yung kapatid natin, tayong mga mananampalataya, tayo ang gamitin ng Diyos na siya'y palakasin. Pag nabalitaan ninyo na may sakit yung kapatid, kaya natin, isasama kita sa prayer, brother and sister. Yun, daming may sakit. Ako nga po, mula Lunes hanggang ngayon po may sakit po ako. Pero hindi lang halata. Kanina parang sabi ko, Lord, kaya talagang namamalat pa ako . O si Jade, magaling ka naman, Jade? Sister Jade. O medyo, ano pa, Brother Renz. Nandyan. Nandyan? Nandyan ba siya? Hindi na po. So, yon. Tayo naman kung hindi kaya, talagang kailangang ipahinga. Marami nagpaalam si Sister, yung young people, nag-message din. Masama din pakiramdam. So, ganun ho. Sabi ko, sige, isama namin sa prayer. Kung ano dapat inumin na gamot. Huwag magpupuyat, huwag magpapagod. Yun, para maka-restore. So, katawan kasi natin talagang medyo ano na ngayon Lalo't yung panahon, pabago-bago. So, kailangan natin ng magpanalanginan sa isa't isa, magtulungan. Sabi doon, lalo na sa mga kapatirang bumabagsak. Yun, may mga kapatid tayong bumabagsak na bagsak sa kasalanan. Yun. Anong gagawin natin sa mga nagkasala, nakakapatiran? Pastor, ito walang agad natin. Dapat iharap mo sa pulpito, pastor, sabihin mo, magsisi ka. May mga charge, mga kapatid, na kapag nagkasala yung kapatiran, mayroon silang lamisa sa unahan. Tapos yung pastor, may patpat. Tapos sasabihin, Sister Susan, dito ka. Padadapain. Uulit ka ba, Sister Susan? Hindi na mo, pastor. Isa! Dalawa! Alam mo, babalik ka pa kaya doon, sister? Pag ako, hindi na ako babalik. Hindi po ganon ang sinasabi ng Bible. Ang
ang kapag may kapatiran na nagkasala, nagkamali, hindi po natin i-judge. Hindi naman tayo ang judge eh. Ang Diyos, ang Panginoon ang judge. Tingnan po natin ang proseso ng Biblia kapag may nakita natin bumagsak na kapatiran. Ano po yung gagawin natin? I-chismis natin? I-condemn natin? Ano po yung sabi ng Matthew 18:15? Yon, ito. Para maging pattern po natin lahat. Kasi, halimbawa, nagkaroon ako ng problema. Nakita nyo ako sa SM, may kaakbay. Sister, hindi naman sa kaakbay ko si Mrs. Nakita mo ako. Anong gagawin mo? Pastor, asawa mo yan? Hindi, kapatid ko. At least naliwanag. Ay kung ginawa ni sister, ano lang, nag-isip agad siya. Kasi pastor pa naman ito. Bakit ba ibang babae? Ang ginawa ni sister, pagbalik dito sa Belmont, alam mo si pastor, kita ko sa isim. May kakbay, sweet na sweet talaga. Tapos binigyan pa niya ng pera. Siguro yun pangalawang asawa ni pastor. So, hindi po ganon ang approach. Ito po, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano ang tamang approach sa mga alam nating nagkasala. Lahat naman tayo nagkakasala. Tingnan natin, sabi doon, Matthew 18:15, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Ito napakaganda. Pag ito pong ginawa natin, hindi na po kakalat ang chismis. Yon. Ano ba ang chismis, mga kapatid? Ang chismis, nag-uusap kayong dalawa, wala yung involved na tao. Yon ang chismis. Kaya huwag kayong mag-uusap ng wala yung tao doon. Para, alam mo si pastor, guwapo. Pastor, ka nga. Yung i-confirm mo, pastor, tingnan mo, parang hindi naman. So, kapag alam mo nagkasala yung tao, ito yung gagawin natin. Ang sabi doon sa Tagalog, at kung magkasala laban sa'yo nga nagkasala. Yon. Sa'yo nga nagkasala. Ang iyong kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Yung dalawa lang kayong mag-uusap. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Ayun, yun ang the best na proseso. Kaya yung iba kasi, dumiritso agad sa sa pangalawa, pangatlo. 'Di ba? Sino nakikinig po ng balita tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte? Hindi pa ako maka-Duterte, hindi pa ako makabongbong. Ako po ay nasa tamang proseso lang. Yon. Ang sabi ng Supreme Court, ano sabi ng Supreme Court? Hindi kayo dumaan sa proseso para ma-impeach si Sara. Hindi naman sinasabing hindi i-impeach. Kailang damaan dapat sa proseso. Yun, talagang kahit saan po dapat dumadaan sa proseso, kahit sa panliligaw. Mayroon bang pag-crush agad alam mo sister, gusto ko itong pakasalan. Mayroon bang ganon? Dumadaan sa proseso agad yan Pag yung binata ay may crush, anong gagawin yan? Magpapadala ng sulat. Pwede ka bang maging kaibigan? Doon nagsisimula sister, di ba? Kaibigan mo na. Yun, pangalawa, nung kaibigan, alam mo, lahat ng hinahanap ko sa babae nasa iyo. Yun, simula na yun. Sabi ng babae, talaga, kilig naman yung dalaga So may proseso Tapos tung talagang nagkaibigan na sila, anong gagawin na? Sabi ng binata, may ipagtatapat sana ko sa iyo Sabi ng babae, anong ipagtatapat? Excited Nahiya ko Di sabihin mo na, gusto rin malaman ng babae. Saka na lang. Sabi ng babae, talaga ano tawag nila? Sa babaeng hindi makapagsalita? Torpe. Sabi, torpe daw yung lalaki na may nararamdaman ay hindi pa makapagsabi. So may proseso, hindi kaagad-agad. So ganun din dito sa kapatiran na alam mo bumagsak na, nagkasala, kakausapin ng sarilinan. At ang sabi ng Panginoon, sabi doon sa talata, ay ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa kung ikaw ay pakinggan niya, nagwagi ka sa iyong kapatid. So pangalawa, dapat kung hindi kanya pakinggan, magsama ka pa ng isa o dalawa.
upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. So may proseso. Ako malimit, hindi na dumarating sa pangalawa eh. Pag kinausap mo kayong dalawa, hindi na darating sa pangalawa, pangatlo. Kaya lang dumarating sa pangatlo pag tinalunan mo yung number 1 eh. Halimbawa, may kagalit ka sister, puntahan mo. Yun, mag-usap kayo sa doon. Huwag kang magsasama muna. Wala kang witness, kayo lang dalawa muna. At sure ako, magkakaayos kayo. Basta pairalin lang yung pagmamahal. Una, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Kasi nagkasala sa iyo eh. Eh sabi nga ng Diyos, Ama, patawarin mo sila sapagkat sila hindi nalalaman. Anong tinuturo doon? Kung ang Diyos ka, nagpapatawad sa atin. Ay bakit ayaw tayo magpatawad? Ay lahat naman tayo, nagkakasala. Malay mo kung ikaw ay, yung kapatid mo nagkasala ngayon, ikaw naman bukas. Hindi mo pinatawad, tapos nagkasala ka sa lingkod. Hindi mo kasi ako pinatawad eh. Yun, nagsusumbatan tuloy kayo. So, give and take lang mga kapatid. Dahil minsan lang po mabuhay. Maaring buhay ka ngayon, yung kasama mo bukas patay na, tapos ikaw naman ang sumunod. So, walang nakakaalam ng buhay natin dito. Kaya bago matulog, ang sabi ng Bible, di ba, yung sama ng loob, hindi masamang sumamang loob. Natural po yun. Dahil tayo ay may puso't damdamin. Mayroon tayong nararamdaman. Pero ano ang payo ng Biblia kapag sumasama ang loob? Verse 26 ng Ephesians 4:26, anong sabi doon? Be you angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Huwag daw lumubog ang araw sa sama ng loob. Ay ilang araw na mong lumubog ang araw? Pastor, hindi ko kayang patawarin siya. Bakit? Ang daming kasalanan ginawa sa akin. Tanong mga kapatid, ilang kasalanan ba ang nagagawa natin sa Diyos sa araw-araw? Kung ilagay natin isa lang, i-multiply mo sa taon mo ngayon. O sa isang taon, 365. O halimbawa, ako ngayon, 58. O sige, magkwenta tayo mga kapatid. Isang kasalanan lang sa isang araw. 58 ako ngayon. O ilan ang kasalanan nagawa ko na? O magaling sa math. Mga CPA, graduate sa accounting. 365 times 50. Yun. O ilan yun? Nasaan yung calculator? 365 times 58. Ilan sis? Yung mga nagtitinda kasi sister eh. Magaling sa calculator eh. Ilan sis? 1,170. 1,000. 21,000. Grabe ang kasalanan ko. Isang kasalanan ko lang yun. Ay sa palagay nyo, batid, isa lang bang nagagawa natin kasalanan sa isang araw? Hindi. Pero ang tanong, batid, kwinikwinta pa ba ng Diyos yung kasalanan ginagawa natin sa araw? Hindi na po eh. Ang gusto lang ng Diyos, magpakubaba tayo, lumapit tayo sa Kanya. Ganon din ho tayo. Kung kwintahin natin yung ginawang kasalanan ng kapatid natin, kapitbahay natin, ay bakit di kayo wala bang ginagawang kasalanan sa Diyos? Baka sabihin ng Diyos, oy, magpatawad ka, pinatawad ka kita eh. Tapos ikaw, ayaw mo magpatawad. So, ang ano ay pinapakita dito, na lahat o tayo ay magkaroon ng puso na mapagpatawad. Yon. May concern tayo sa kapatiran. Ano pa mga kapatid? Sabi dito sa verse 1, Brethren, if a man be taken in fault, you which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So kapag may nakita kang bumagsak, tayo ang kasangkapanin ng Diyos na ma-restore siya. Hindi yung ibobuyo mo pa siya, bahala siya sa buhay niya, ayaw magpasaway eh. Bahala siyang magpakagumon sa kabunduhan. So dapat nagpapaalala tayo kapatid. Yon, katulad nung nangyari 'di ba sa book of Acts, sa 1 Corinthians pala. Tingnan natin yung binata. Ayaw na magpasaway. Ano gagawin natin? As long na dumaan sa proseso mga kapatid, wala na tayong magagawa doon. Pero ang importante, tinan po natin sa book of Acts chapter 5. Sabi dito sa chapter 5 verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ano ang context, anong background dito? Yung binata, sinipingan po yung stepmother niya. Ay, tapos pareho silang membro ng local church. Tama, mali? Mali. Mali po yun. Yes. Pero,
yung kapatiran, parang wala lang. Anong sabi ni Apostol na Pablo? Kung aatras tayo, sabi ni Apostol Pablo, sa kasalukuyan na babalita na sa inyo'y may pakikiapid at ang kanyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil. Kahit sa mga unbeliever, wala daw gumagawa. Nagalit na si Apostol Pablo eh. Kristiyano, sinipingan yung stepmother na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapangpalalo at hindi kayo bagkos ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Yun. Pag dumaan sa proseso at ayaw na magpasaway, inaalis po talaga ng Diyos sa iglesia. Kaya doon sa verse 5, sabi doon, upang ang ganyan ay ibigay, kanino ibibigay? Kay Satanas. Alam mo, ibibigay kay Satanas? Bakit daw? Sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. So yung laman, mawawasak po ito. Pero yung Espiritu, kaluluwa natin, eternally secure na po yun. Yun. Huwag na naman ang abusuhin natin. Ako, secure na pala. Pwede na akong gumawa ng masama. Kawawa naman yung nakapaligid sa iyo, mga kapatid. Pati simbahan, pati iglesia, madadamay. Kasi anumang ginagawa ng membro ng church, hindi po ikaw ligtas sa kaparusa, hindi rin ligtas yung nakapaligid sa iyo, pati iglesia o church madadamay. Kaya kita natin sa 1 Corinthians chapter 3, di ba? Na we are the temple of God. Kaya ingat-ingat tayo mga kapatid. Ang sabi dito sa 1 Corinthians, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Tingnan po natin sa through the verse mga kapatid. Yung tinatawag na bearing one another's burdens. Ayun. Ito po. May mga dalahin po tayo, di ba? Physical needs. Ano pang mga needs? Financial needs. Pastor, yan talaga ang needs ko. Financial. Ano pa? Spiritual needs. Dapat tayo nagtutulungan doon, mga kapatid. Kaya nga tayo ay mayroong each one, bring one. Nasaan yung each one, mga kapatid? Next year na lang po, Pastor. So, yun, ugaliin natin mga kapatid na every week may each one, kahit isang bitsin ba yan, isang itlog. Tamo, ang daming natulungan po ng natin. Medyo marami-rami po nung last week eh. Ngayon yata, mukhang hangin na lang nakalagay ito sa drum. So, yung burden, hindi lang po spiritual eh. Physical, financial, and spiritual. Yun, kung may kakayanan naman tayo, di ba? Na tumulong, sabi doon, bear you one another's burdens and so fulfill the law. Kapag nakikita natin na may kakayahan tayong tumulong at nagagawa natin tumulong, nagagawa na natin, sabi doon, and so fulfill the law of Christ. Ano ba yung law of Christ? Di ba? Love one another. Magmahalan tayo sa isa't isa. Ay, alam mo yung mga kapatid, dito sa langit, wala na tayong paghihiwalay doon eh. Forever and ever na tayo magkakasama doon. Ay dito, mamaya maghihiwalay-hiwalay na tayo eh. Pero doon sa kaharian ng Diyos, wala na tayo, sabi doon, forever and ever na tayo doon. Dito pa lang, mag-practice na tayo na magtulungan. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Mayroon tayong tinatawag na pamilya dito sa mundo, di ba? May kanya-kanya tayong pamilya. Pero ang totoong pamilya natin, yung kasama mo ngayon. Dahil ang tawag dito ay family in heaven. May kasama ka sa bahay, baka hindi mo kasama doon sa langit. Yon. Kasama mo lang dito sa lupa. Pero pag hindi kasama siya sa pagiging anak ng Diyos, kasama mo lang siya dito. Pero doon sa langit, tayo talaga ang magkakasama, mga kapatid. Ay bakit pa tayo magsasamaan ng loob? Bakit pa tayo mag-aaway? Ay magkakasama na nga tayo doon sa langit. So, ipairalin po natin yung pagmamahalan sa isa't isa. Sabi doon, bearing one another's burdens. Ang daming burdens eh.
ng mga kapatiran. Yon. Kaya ako pag dumalaw po sa isang bahay, ako po ang nakakaalam ng burden eh. Yung dito kasi nagngingitian lang tayo pero hindi naman nalalaan natin ang burden yan eh. Yung iba talagang, pastor, wala na po ako. Anong wala ka, sister? Wala na po akong asawa. Burden din yun. Pastor, nagsusulo na lang kami. Bakit? Yung mga anak, nag-asawa na. O talagang burden din po yun. Ang daming dinadalang mga problema ng kapatiran. So, mamaya, mapapalawak po natin. So, sunod po, testing and taking responsibility. Yon. Tinan po natin, sabi doon sa verse 3, if a man think himself to be something when he is nothing, he deceive himself. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Tandaan po natin, isinilang po tayo dito sa mundo, wala tayong dala. Sabihin mo sa katabi ko, nung isinilang ka ba, may dala kang kaldero? Tanong mo, kung may dala kang kaldero, abay, kakaiba ka. Dahil sabi ng Bible, tingnan natin, ang sabi ni Apostol na Pablo, 1 Timothy, chapter 6, sabi ni Apostol na Pablo, simulan natin sa verse 6, no? Sabi doon, but godliness with the contentment is great gain. Bakit daw? For we brought nothing into this world and it's certain we can carry nothing out. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Lahat ng ating ipinundar, may iwan lahat yan. At minsan pinagkakaguluhan pa ng mga kamag-anak. Akin ang puste, iyo ang bubong, akin ang flooring. Aba, kanya-kanya na lang talaga, no? Puste, flooring. O sa akin na lang yung, okay lang yung kung nag-iisang anak, ano? Walang mag-aaway-aaway. Pero pag maraming anak, talagang paano? Kaya nga, kailangan yung mga magulang, medyo maging wise din po kayo. Na sa property, buhay pa lang kayo, ano na kayo ng tinatawag na last will. Yon. Anak, 5 kayo. Sa'yo yung tuktok ng bundok. Anak, sa'yo yung paanan ng bundok. Abay, magkakasilusan din yon. Galaw sa, na yung, dahil bunso ka, di ba sa probinsya, pag bunso, sa kanya yung bahay. Yon. Kaya may bahay kami sa probinsya, sabi sa amin ng tatay, itong bahay na ito, alam niyo kung kanino yan, doon sa bunso namin. Yon. Eh wala, alam na namin yon, hindi na kami naghahabol. Yon. Problema, winasak naman ng mga kapatid ko dahil wala naman yung bunso namin. Yon. Pero karaniwan, gano'n, no? Sa bunso mapupunta. So, kapag maraming anak, dapat may last will na talaga yan. Para kung marami kang property. Para hindi na pag-agawan. O ito na, sa'yo, sa'yo, 10 million, 10 million, 10 million, 10 million. 10 million lang. Huwag mong lamangan yung isa. Sabihin sa'yo, bakit mas lamang si, ito kasi ang aking paboritong anak. 20 million. Yung patay tayo. So, kailangan pare-parehas lang. Alam mo sa Panginoon, pare-parehas din ang ating position sa Diyos eh. Wala ho siyang binigyan ng espesyal. Lahat po tayo ay isa ang pupuntahan. Walang espesyal. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ano yung sinasabi dito, mga kapatid? Na wala ho tayong dinalang anuman eh. Yon. Kung tayo po ay nagpapaka trabaho dito sa mundo, wala hong problema yon. Ang kailangan lang, maintindihan natin, pag tayo'y pinayaman ng Diyos. So, ang tanong, sinong gustong yumaman? Ako, gusto ko. Yun, parang atras abante. Sabi nung isa, umatras eh. Pag gustong yumaman, wala namang problema eh. Pero may payo ang Biblia sa mga mayayaman. Yun. Kasi, lahat naghahangat yumaman. Pero, pag ikaw ay mayaman, anong gagawin mo sa yaman? Pastor, ito na yung listahan ko pag mayaman ako. Number 1, pupunta ako sa Alaska. Number 2, pupunta ako sa, saan pa? Ano yung kalaban ng Alaska? Bear Brand. Ang dami mo nang naisip, pero hindi mo naisip
Number 1, pastor. Ibibigay ko yung para sa Panginoon. Di ba? Ang gandang plano. Oh. O gusto pa ba yung yumaman? Ayoko na, pastor. Nauna pa na yung sa Panginoon eh. Dapat ganon. Ang magpe-pray ka, Lord, Lord, pag ako'y pinagpala mo, ang para sa Panginoon, ibibigay ko. Yon. Pero alam din ng Diyos yung puso mo, pag nagyumaman ka, baka hindi yun ang mangyari, katulad ng mag-asawa, di ba? Yung mag-asawa, si Sapphira at siya, tingnan natin. Ang dami yung nagkakamali dito eh. Sabi daw sa Book of Acts, chapter 1, tingnan sabi doon, datapat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari at iniligid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol, diretso sa apostol. Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Ito na po, no? Ang pangako nila nitong mag-asawa, pag nabinta yung lupa, ibibigay lahat sa apostol. Pero yung hawak na ang pera, anong nangyayari po sa kamay? Nanginginig na po. Hindi na po na tupad yung pangako. Nagbigay lang ng, ano pong ibinigay? Kaparanggot. Alam ba ho ng Diyos yung puso natin? Alam ho. Kaya, ano ang punto natin, mga kapatid? Maganda mag-pray tayo, Lord, ipagpalayan mo ako. Pero kapag pinagpala ka, uunahin mo ang Diyos. Bakit ito yung kalooban niya eh? 1 Timothy, chapter 6, simula natin sa verse 17. Sabi ni Apostol Pablo, charge them that are rich in this world, that they not high-minded. Yun ang una. Not trust in uncertain riches, but in the living God, who give it as richly all things to enjoy. Yun. Sabi ni Apostol Pablo, ang mayayaman sa sanlibong ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng kanilang pag-iisip. Huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Yon. Ang kayamanan di nananatili yan. O sinong alam nyo na mayayaman sa Pilipinas na namatay na? Henry C. Go Kong Wei. Mayayaman yan. Naging customer, na-serve ko yan sa penthouse sa insurance company sa Makati. Mayayaman yan, namatay ho. Wala, kahit 5, hindi nadala nila yung yaman nila. Kahit 5. Ipinamala lang nila sa mga anak nila. Ano sabi doon? Sino pang mga mayayaman na namatay? Si Henry C. Kong Wei, si Cory Aquino. Di ba? Si Marcos, namatay na rin. Mayayaman, pero wala namang nadala. Ngayon, anong mayroon kayo? Pastor, plato. Ngayon, madadala ba natin yon? Hindi rin. Kaya kung marami kayong plato, dali na lang nyo dito, kulang plato natin. Kaya pala, pastor. So, kala natin, yung mga ipinondar natin, madadala. Wala yung madadala tayo. Kahit ano man, wala tayong madadala. So, ano yung punto natin? Mas maganda, sabi ni Apostol Pablo, maging mayaman tayo sa pagtulong sa ating kapatiran. Habang ikaw ay nagbibigay, nakikita ng Diyos yan. Kahit hindi mo ipakita yon, habang nagbibigay ka, yon. Huwag mong sabihin, kaya ka nagbigay. Alam mo, pastor, nagbigay ako kay sister eh. Eh, pag ganun ang ugali mo, ano ka pa, anong tawag doon? Pinagmamalag ko pa nagbagay, wala ka ng reward sa Lord. Bayaan mo, nasabi doon, yung ginagawa ng kanan, dapat hindi alam ng kaliwa. Yung ginawa ng kaliwa, huwag mong ipaalam sa kanan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang bantog sa kapatiran na gumawa ka ng mabuti. Bayaan mong ang Diyos ang nakakaalam para ang Diyos ang mag-reward sa'yo. Ano pa mga kapatid? Sabi po dito sa sunod, sabi doon ay the law of, dito po sa sunod po, testing and taking responsibility. Yon. Sabi doon, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Verse 5, for every man shall bear his own burden, sapagkat ang bawat tayo magpapasan ng kanyang sariling pasan. So tandaan po natin, lahat tayo may sariling pasan. Yun. May sariling problema. Yun. Mas maganda kung na-overcome natin. Para yung problema mo ay hindi masyadong problema, anong dapat ginagawa, mga kapatid? Ang problema ay hindi na pinoproblema. Anong gagawin natin? Matulog na lang, pastor, para walang problema. Hindi ka rin. Paggising mo rin, may problema ka pa rin eh. Isa lang ho ang paraan para mawala ang problema. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi doon, casting all your cares upon Him, and He careth for you. Ipagkatiwala mo sa Diyos lahat ng kabalisahan at Siya ang magbibigay ng kalutasan nito. Amen. Yung kapitbahay mo, alam mo, sister, may problema ko. Huwag mong sabihin, may problema din ako eh. Dagdag ka pa eh. May problema na ako, sinabi mo, nadagdagan tuloy ang problema ko eh. Pero sa Diyos po, mga kapatid, kahit ilan pang problema mo, ang kayang-kaya ng Diyos. Bakit ito? Nagawa nga ng Diyos ang langit at lupa, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, come unto me. Yon. Hindi niya sinabing, come to your neighbors. Sabi ng Panginoon, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Yon. Nasa Diyos ang totoong kapahingahan. Kapag tayo po umasa sa Diyos, hindi sa kapwa, mamamalayan mo lang. Kakatok sa'yo, sister. May dala kong 5 kabang bigas. Grabe yan, no? At yung pag-ulam mo, i-deliver bukas ng mga magtitinda. Ikaw nang bahalang bumili. Ayaw. Yung tinatawag pong pagtitiwala sa Diyos. So, tingnan natin, yung tinatawag the law of sowing and reaping. Yan, malapit na tayo magtapos. Yung tinatawag na sharing with those who teach. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Datapat ang tinuturuan. Yon, tingin po kayo mga kapatid. Lahat ng tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay. Yon, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Yon, makidamay daw. Kaya sino dadamayan? Yung nagtuturo. Wala na yata makain si pastor, madalan ko nga ng mainit-init na tubig. Wala na yata ang bigas si pastor, madalan ko nga ng ano yung pamalit sa bigas sa probinsya. Yon, yung mais. Yon, sanay kami kumain ng mais dati. Para hindi, pag ang mais kasi ang kinain mo, medyo mahilabo talaga sa bituka yon. Kaya ang ginagawa namin yan, dinalagyan ng kamote. Yon. Kamote, yung tatadtarin yung kamote. Tapos isasabay mo sa sinaing. Kasi ang hilab talaga, no? Yung mais, yung lalo na yung pula. Ranas namin yun. Talagang mula nung isinilang ako hanggang high school, yun po yung kinakain namin. Mais. Nakatigib lang po ako ng bigas, third year high school. No? Sabi ko, sarap pala ng bigas. Kahit walang ulam. Eh, di ba, sa probinsya, ay toyo lang at saka mantika. Solve na eh. No? Sabi ng, anong ulam nyo? Yan, mantika, toyo. Yun, solve na eh. Pero yung mais, hindi ka pwedeng walang ulam doon. Kailangan meron talaga. So, sabi doon, datapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay. Yun. Yung tinatawag na sa verse 9, sabi doon, the principle of sowing and reaping, verse 7 and 9. Be not deceived, God is not mocked. Ito yung pinaka tema natin. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yung lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, pagtatanim po yan, mga kapatid, sa spiritual. Yun. Huwag ho tayong umasa ng spiritual blessing o yung mga blessing kung ang itinatanim natin ay puro makalaman, makamundo. Yun. Hindi tayo makaasa ng blessing. Bakit to? Titingnan natin sa lumang tipan, binibigyan ng warning ng Diyos yung bayang Israel kung paano sila pagpapalain. Materially tingnan natin sa Deuteronomy chapter 28 kung paano binibigyan ng guidelines ng Diyos ang bayang Israel kung paano po sila i-bless materially. Ang sabi po ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28 verse 1,
it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to all his commandments, which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, ito yung pinakamaganda. And all these blessings. Yun. Nandyan na. All na naman, oh. Well, kanina, all none. Ngayon, ito, all na naman, oh. And all these blessings shall come on thee and overtake thee. Ano mangyayari daw sa blessing? Come to thee, overtake thee. Yun. Ang gandang blessings is, di ba? Aabot sa'yo at lalampasan ka pa. Ibig sabihin, mauuna pa sa'yo. Mag-overtake sa'yo. Anong sabi doon? If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Conditional ang material blessing. Pag tayo po'y faithful sa Lord, mga kapatid, hindi mo naman malayo yung blessing. Kusa na lang na dumarating. Yun kasi ang sinasabi ng Diyos. Amen. Yung blessing, pinaghihirapan talaga. Mayroong kondisyon na talagang may sakripisyong sumunod sa Diyos. Pero kabaliktaran po ito. Sa mga gustong ayaw sumunod sa Diyos, ito po, napakahirap po talaga ito eh. Napakahabang verse, mula 15 hanggang sa katapusan ng verse, sinasabi ng mga talata na kapag ayaw mo sumunod, ito yung mangyayari. Puro sumpa. Ang sabi doon, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Yun. Wala namang gusto ng sumpa, di ba? Pero bakit maraming isinusumpa? Bakit maraming nakakaranas ng hindi maganda? Ayaw sumunod sa Diyos. Conditional po ang material blessing, mga kapatid. Kaya, dito po makita na yung ginagawa natin araw-araw, ito ay pagtatanim natin sa ministry. Kaya anong magandang itanim? Makalaman o spiritual? Maka-spiritual na. Yes. Amen. Kasi aani ka ng spiritual. Blessing po talaga yon. Ang sabi doon, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Yung kala mo yun? Hindi nagbibiro ang Diyos. Ano pa? Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ay aasa ka pa ng magandang ani eh. Ang sa mga nang itinanim mo. Ano mga itinatanim natin masama? Galit, puot, hinanakit, tampo. Ito yon. Tingnan natin mga kapatid. Kung ano yung mga pwede nating ihasik na mag-aani tayo ng hindi maganda. Dito sa Galatians, chapter 5, verse 19. No? Ito yung pwedeng ihasik mo na mag-aani ka ng hindi maganda. Yun, sabi ng verse 19, at hayag ang mga gawa ng laman sa mga katwid, ang mga ito, pakiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, ano pa, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo. Inuulit-ulit lang na ang mga nagsisigawa na mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. No? Tapos gusto mong makapiling ang Diyos, ay ayaw mong sumunod. So, yun po ang dapat ginagawa po natin, mga kapatid. Yung tayo po ay wala na sabi doon, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani. Yun, ng kasiraan. Kasiraan daw ang aanihin ng mga naghahasik sa laman. Datapat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Tapos verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Verse
Yun ang pinaka maganda mga kapatid doon eh. Na tayo po ay huwag mapapagod sa paggawa ng mabuti. Napapagod ba kayo sa paggawa ng mabuti mga kapatid? Ano ang nakakapagod? Gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Ay pastor, ang sarap kasi ang gumawa ng masama. Sino ang gustong gumawa ng masama? Itong laman natin. Yes. Di ba tayo binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu? Yes. Yung gusto ng laman, ito yung gustong-gusto nito, yung gumawa ng kasalanan. Pero yung kaluluwa natin, gustong-gusto nito, yung pinakapagkain niya, pinapagkain natin kaluluwa, yung spiritual na bagay, yung tayo ay nakakapagbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kaya yung mga walang Bible, mag-request na po kayo. Yun. Sino pang walang Bible, tas ang kamay? Yun. Yung walang Bible. Pastor, ang dami ko nang Bible. Puro na nga alikabok doon sa... ang dami kong naibigay na Bible na dito eh, no? Nakailang beses na ako nagbigay ng Bible eh. Ngayon kung hindi nyo gamitin, dalhin nyo dito mga kapatid. So, yun ang punto natin mga kapatid. So, panghuli, tinan natin yung doing good to all. Sabi doon, as we have therefore opportunity. Yun. May opportunity pa ba tayo mga kapatid? As we have therefore opportunity, ano sabi ni Apostol Pablo? Let us do good unto all men. Especially. Yun, pag may narinig kayong especially, anong ibig sabihin? Especially. Ito, special ito. Para ito kay Nanay Felicidad. Sa inyo ay galunggong, kay Nanay Felicidad ay tulingan. Special sa unique, di ba? Unique. Pero ito, sabi doon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Nakakatulong ka sa ibang tao, kahit unbeliever. Ay bakit sa kapatiran ayaw mong tumulong? Nung sinabi ng pastor, it's one, bring one. Nasaan na po? Nasaan yung one? Hindi, ito na pastor mamaya. Yun. Every Sunday po, it's one, bring one po. Yun. Para kahit, tig-isa tayo, ilan po mabubuon yan? Yung mga kapatid na walang-wala, ay mabibigyan po natin. Kasi may mga kapatiran tayo, dapat talagang bigyan na hindi lang tayo ang gustong kumain. Gusto natin, mga kapatiran, kung kumakain tayo, kumakain din sila. Dati, may nagdadala ng, may tuyo, ng itlog. Anong last week, may nagdalang itlog eh. So, natin. So, yun po. Opportunity natin na makatumulong sa kapwa. Sabi doon, love God above all. Yun. Love your neighbors. Nasaan yung love doon mga kapatid? Love your neighbors as love as yourself. So, yung pinaka-conclusion ni Apostle Paul sa 11, you said, how large letter I have written unto you with my own hand. Tapos sa verse 12 to 17, ito yung sabi na, as many as desire to make a virtue in the flesh, they constrain you to be circumcised only, lest they should suffer persecution for the cross of Christ. 13, for neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised that they may glory in your flesh. 14, but God forbid that I should glory. Yon. Ito mga kapatid, hindi mo tayo dapat nagmamalaki. Wala naman talaga tayong ipagmamalaki. Sabi nga ng Panginoon, wala kahit isa na mabuti. Hindi tayo mabuti. Ang Diyos lang po ang mabuti. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Kaya huwag tayong magmamalaki. Dapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoon Kristo na sa pamagitan niya ang sanlibutan na pako sa krus sa ganang akin. 15. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. 16. As many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. 17. From whenceforth let not no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Yun. Last po, yung tinatawag na benediction. Sabi ni Apostol Pablo sa 18, brethren, yun, the grace of our Lord Jesus Christ be with you, Spirit. Amen. Yun. So, nag-amen na po tayo, kaya tapos na po. Amen na po eh. Kasi alam ko naman, yun na lang iniintay nyo, mag-amen eh.
Okay po, so tayo po tumayo at tayo po mag-pray at magpaawit ulit si Brother Relic. Salamat o Lord sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa mga salita mong aming napag-aralan ngayon na nagbigay po sa amin encouragement na nawa. Kami po ay gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na po sa mga kapatiran o Lord. At alam namin ng yung biyaya o Lord ay palaging nandyan sa aming kalagitnaan. Salamat o Lord sa manatira pa po ng oras. Kayo po ang mauna at lumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay mga kapuna kayo kapatid at paawit po.